Hello guys and welcome back dito sa channel natin. Today ay nasa 5th episode na tayo ng pagre-review natin ng mga stocks na request nyo. And today ay bibigyan natin ng focus itong pinakasikat ngayon sa ating merkado at talagang sobrang taas na kanyang share price. Tatanungin natin na sa sarili kung ito ba isang undervalued pa na kumpanya or overstretched na ito. And also kung gusto mo matuto ng fundamental analysis from zero knowledge to knowledgeable investors, puntahan mo lamang itong ating PSE Warrior Academy kasi meron itong more than 15 hours of structured videos na nakafocus sa fundamentals para magkaroon ka ng malinaw na idea kung paano tayo mag-invest using fundamental ways. So ito yung bibigyan natin ng focus kasi as of today meron itong 15 pesos per share na current share price. And also, ang ginawa natin, no, kasi marami tayong data dito na ginawa sa ating website. So, para mas maintindihan natin ito ng mas malalim, ay nag-create ako ng slides para isang platform lamang yung gagamitin natin. And also, sa stocks na to ay meron din tayong history and nakabili din tayo dito sa company during October 7, 2021. Okay, so ito yung ating pagbili dito, yung video natin. At nabili ko itong kumpanya sa 1.41 pesos per share. Okay, pero ito yung catch kasi. Ito yung aking TOTGA, the one that got away. Kasi maaga ko itong nabitawan. At kumita lamang ako dito sa ating investment ng 90%. Pero kung titignan natin today, kung na-hold ko pa itong kumpanya simula na binili ko ito until today, that's easily 900% na capital gain sana. Pero other than that, no, ito yung part ng investing na hindi natin malalaman kung ano yung pinakatuktok talaga ng isang stock, and also hindi natin malalaman kung ano yung pinaka-bottom. Walang sinuman yung may certainty na kayang mapredict yan ng 100%. Okay? So, yun nga, other than that, happy naman ako sa nakuha kong gains dito, pero yun nga, ito yung pinaka-TOTGA ko ngayong 2026 sa aking mga stocks na nabitawan. So ito na yung ating video about sa APX. So marami kasi nag-request na bigyan natin ng focus to today. So yung matututunan mo dito ay yung business quality, valuation model, risk framework, and also yung fit ba ito sa iyong portfolio. Okay? So yun nga, as of the moment, ang time na nire-review natin ito, yung kanyang current share price ay nasa 15 pesos na, no? Imagine mo, nakabili tayo dito sa 1.4 pesos and today that's 15 pesos per share na ito. Grabe. Now, pag-usapan natin to, why this analysis matter? Kasi lagi mo tatandaan sa pag-invest sa merkado, hindi ka lamang bibili sa ticker symbol. Okay? Lagi mo tatandaan, alamin natin kung ano nga ba yung ginagawa ng kumpanya. Kaya marami na natatakot sa pag-i-invest kasi yun nga, hindi nila kasi inaalam kung saan nagmumula, ano yung pinagkukunan ng revenue ng kumpanya na pinaglalagakan nila. Usually, karamihan naman nagpa-participate sa merkado, ang binibili nila ay ticker symbol lamang. Now, ano nga ba yung business fundamentals nitong Apex Mining Co. or APX? So ito yung structured mining operations driven by global commodity economics, no? So yun nga, itong company ay nasa sector ng mining and oil. So yung flagship operations nitong kumpanya ay nasa Mako Gold Mine Mako Gold Mine in Davao de Oro, formerly Compostela Valley. Yung primary products of this company ay nakafocus sa gold and silver. You have to understand, gold and silver. These are global traded commodities, meaning yung revenue nito ay dictated also by international spot price rather than local demand dynamics. Okay? So ibig sabihin kapag mataas yung presyo ng gold, katulad ngayon na mataas na talaga, gumaganda din ang performance o yung stock price ng mga mining company na nagmimina ng ginto. And also kapag gumaganda din yung performance ng silver, ganun din, no? Yung mga nagmimina ng silver, gumaganda din ang kanilang kinikita. Okay? Another is global connection. Okay? Revenue is connected nga globally of microeconomics. Gold act as a hedge during the economic instability.
Prices are influenced by US interest rate also, inflation data, and also geopolitical uncertainty. Okay? So this information pinapakita sa atin lamang na kailangan natin na mag-rely lagi sa kanilang pangkalahatang merkado sa presyo ng kanilang mga minimina, katulad nito, ginto, silver. Dito sila nakafocus. Okay? So mamaya dito tayo magpo-focus ng mas maiintindihan natin yung business operation nito. So meron tayong nilagay dito, unlike manufacturing, mining revenue is a function of production volume times global metal prices. Kapag ang production ng kumpanya ay same lang pero sobrang taas ng demand, sobrang taas ng presyo ng ginto, lumalaki pa rin ang kanilang revenue. That's the big effect of global market price. Okay? Now, this is the performance of APX from 2020 to 2024 alone kasi ito yung pinaka latest financial data na meron tayo, wala pa yung 2025 nila. So, nung 2020, yung kanilang revenue lamang in billions ay nasa 6.3 billion. Fast forward, in 2024, nasa 15 billion na ito. Kanyang CAGR, nasa 25%. That's an excellent growth over the past 1, 2, 3, 4, 5 years lamang. So, yung pinaka-key growth driver nito over the past 5 years because of volume expansion. Because over the years, nag-increase kasi yung kanilang volume expansion, yung kanilang milling capacity. Another is yung commodity pricing. Dahil sa pagtaas ng presyo ng ginto over the years, talagang gumaganda ang performance din or revenue ng kumpanya. Another key drivers sa itong kumpanya over the past 5 years ay yung kanilang process optimization. Okay? Ini-improve kasi nila yung recovery rate from their namimina or from their ore. Ibig sabihin yung kanilang namimina ay meron pa sila nakukuhang extra doon. Okay? Instead na itapon, nire-reprocess nila ito. So ibig sabihin nare-recycle nila yung mga ore na nakukuha nila. And that's the insights na meron tayo dito sa kumpanya. So this is the financial efficiency of APX. Nasa top tier level ang kanilang gross profit margin. Okay? Nasa 55% ito. Ibig sabihin for every 100 pesos sold, merong 55 pesos remain after the production cost. Okay? While the manufacturing average nasa 30% lamang yan. Okay? Another is yung kanilang operating margin. Yung core business profit nila ay nasa 51% also. It indicates exceptional control over overhead and operational expense. So yung mga kalapit na competitors nito, nasa 35% lamang ang kanilang average. Okay, so above exceptional, high efficiency itong kumpanya na nire-review natin. Now, siguro magtatanong ka, Renz, bakit sobrang taas ng mga margins itong stock na ito? So because meron silang scale economies. Ang ibig sabihin nito, as production volume increase, fixed costs are spread over more units. Dahil doon, nagkakaroon ng pagbagsak ng kanilang cost per ounce sa kanilang production. Maliban doon yung kanilang process power. So ibig sabihin, they refined milling workflow than high recovery rates, extracting maximum value from every ton of ore mined. Okay? Katulad nga sinabi natin kanina. So isa pang dahilan kung bakit sobrang taas na kanilang operating margins, gross margins because of their operating leverage. Okay? Strict control over administrative overhead allow revenue growth to flow directly to the bottom line. This is the reason kung bakit sobrang tataas ang margin ng APX. Now, cash flow and balance sheet breakdown. Now, if you are going to compare this data, makikita mo na kanilang operating cash flow nasa 6.27 billion. While the capex ay nasa 4.35 billion pesos. So, ibig sabihin, merong natitirang 1.9 billion pesos or nearly 2 billion pesos. Okay? So, in terms of their liquidity position, yung kanilang cash on hand ay nasa 1.7 billion pesos lamang. While yung kanilang total debt ay nasa halos 6 billion pesos. Yes, negative ang kanilang cash position
if we are going to compare no sa kanilang solvency ratio, makikita natin na hindi naman talaga over leverage yung kanilang company today. Insights natin dito, despite heavy capital expenditure for expansion, APX generate positive free cash flow pa rin. This surplus cash is what keeps company alive during downturns. Now, in terms of valuation Snapchat, maraming tatanong sa akin, Renz, kamusta ba yung kanyang valuation? Okay pa ba or expensive na ito? Now, dito natin to sasagutin. In terms of price to earnings ratio, in terms of multiples, yung sector average ay nasa 12.5 times ang PE ratio. While the trailing 12 months PE ratio ay nasa 10.47. The forward PE ratio ay nasa 9.7 and the historical average ay nasa 9.4. So technically, in terms of multiple valuation, makikita natin dito na nasa overvalued stage ang kumpanya. Now, in terms of my intrinsic value computation, ang aking nakuha na intrinsic value or fair value ay nasa halos 9 pesos per share lang. Remember, itong kumpanya ay nasa 15 pesos na ito. So, nasa premium na siya ng 67%. Overpriced na siya ng 67%. Yung next slide natin, yung competitive advantage. You have to understand, no, kapag nagre-review tayo ng isang kumpanya, aalamin natin ano-ano nga ba yung mga kagandahan ng kumpanya or advantage. So ito yung nakuha natin. Number 1 is counter positioning. Ito yung pinaka-edge ng company. Better local pricing power over labor and logistics versus global competitors. So kung titignan natin yung pinakamahigpit na kalaban nito today ay ang OGP. So kung gusto nyo i-review natin din ang OGP sa next video, please comment down below. Another is scale economies. Okay? Yung edge nila, unit cost drop as volume rises, creating a margin buffer against price dips. Okay? So this is the advantage also today ng APX. Another is yung kanilang process power. Yung edge nila dito because meron silang superior recovery rates translate directly to bottom line cash flow. Kung meron tayong nakuha na maganda sa kumpanya, yung kanilang moat, ano naman yung kanilang risk today? Okay? Kasi hindi tayo magiging bias sa mga nire-review natin today, no? Kasi para magkaroon kayo ng malawak na approach sa investing. Number 1 is metal pricing volatility. Sobrang high impact nito sa kumpanya. Again, kapag sinabi natin kanina, kapag sobrang taas ng presyo ng gold, which is ito yung pinakapangunahing pinagkukunan nila ng revenue, diba? Gumaganda ang performance, gumaganda ang stock. Pero kapag bumababa iyan, diba? Pumapangit din ang performance. Kaya sobrang high impact ito. Another is operational hazard. So medium impact lamang ito. Okay? So ito yung mga mining exposed to nature, no? So equipment, halimbawa nasira, nagkaroon ng landslide or weather disruption. So pag nagkaroon kasi ng ganito, syempre mahihinto yung kanilang production and also sa paghinto ng production, syempre bumababa yung kanilang namimina. Ibig sabihin kapag mababa yung pag-practice mo ng ECG, nagre-resulta ito ng pag-protest, no, ng mga tao sa yung kung saan ka nagmimina, di ba? Regulatory delays also, and worst case ay either mapasara yung mga mining spot mo. So this is the risk na talagang nakaakiba today sa mga mining stocks, hindi lamang sa APX. So here's the quote na kinuha natin kay Warren Buffett. Sabi niya, risk comes from not knowing what you're doing. But in mining, even if you know what you're doing, the ground beneath you can still shift. Okay? So magandang magandang quote ito. Okay? Another, itong next slides ay ang returns profile, yung quality check natin. Now, the return on equity ng kumpanya, mataas pa rin, nasa 33%. Yung kanyang return on invested capital, mataas pa rin also, 23%. Now, dito sinisignify lamang na sobrang ganda ng pagmamanage nila ng kanilang capital para magkaroon ng value creation doon sa kanilang business. So this is the 3 critical initiative that justify the valuation and drive future cash flow.
Number 1 is yung kanilang reserve expansion. Itong aggressive trenching and underground drilling program aim to identify new ore bodies in mining and also reserve at the company's lifeline. Ibig sabihin, kapag habang nagmimina sila, syempre naghahanap na rin sila ng mga iba pang spot na mayroong deposit of gold or silver. Okay? Kasi habang tumatagal ka na nagmimina sa isang spot, 'di ba? Paunti ng paunti yung reserve diyan. Okay? So, mas maganda na yun nga, habang ganyan, habang marami, no, yung kanilang spot na nakukuha pa, mayroon na rin silang reserve na nahanap. Okay? Another is yung kanilang plant expansion. Sa pag-increase na kanilang capacity at sa pag-increase na kanilang nakukuhang volume daily, APX to process more volume without proportionally increasing the fixed cost. Ang tanong, bakit napaka-importante nitong future growth driver? Kasi kung hindi natin ma-justify today yung sa pagtaas ng presyo na kanyang share price versus sa kanyang growth driver, di ba? Kung mas mababa yung growth driver niya compare sa kanyang pagtaas ng share price, hindi natin ito ma-justify. So, kailangan, di ba, ma-justify talaga ito. Growth play versus income play. APX is a growth compounder. So, kung titignan mo naman, no, from ilang taon lamang, no, talagang halos na nag 900% na kanyang pagtaas ng share price. Now, yung thesis dito pagdating sa APX, reinvesting profit to maximize capital appreciation kasi hindi naman sila talaga nakafocus sa pagbibigay ng dividendo. Okay? So, usually ginagawa nila ito para yung kanilang nakukuhang kita ay nire-invest nila ito sa pag-expand ng business, sa pagtayo ng mga planta para mas marami pang mamina ang kumpanya. Now, if we are going to compare to the blue chip stocks, blue chip banks, no, this scenario naman, if we are going to compare, no, mababa talaga. Itong mga blue chip bank stocks naman, nakafocus kasi ito sa mga income investors, no, yung mga blue chip stocks. So, yung key attribute natin dito, pagdating sa primary objectives, kung gusto mo ng capital appreciation, no, mas maganda sa APX. Pero kung gusto mo ng passive income, sa mga high-yielding stocks, no. Now, in terms of risk profile, you have to understand na yung mining ay nasa cyclical commodity yan. Minsan maganda ang performance, minsan mababa. So, alam mo na, pag mababa, pangit na yung performance. Okay? Mataas ang taas-baba na presyo. Now, pagdating naman sa risk profile ng mga high-yielding stocks, lower yung kanyang risk profile. Now, in terms of use of profits, kapag dito ka pupunta sa mga growth stock, aggressive reinvestment. So, ang ginagawa ng mga company, instead na ibigay nga yung dividendo, syempre, ika-capex na lamang nila yan, no, para makakuha pa ng mas malaking production. Kapag kapag typically high yield, mas mataas yung payout kasi usually lagi silang bibigyan ng dividendo. And this is the macro forces that move APX. Interest rates, global inflation, and syempre, and also yung forex, yung US versus Philippine peso. Okay? So, yung takeaway natin dito, APX isn't just a mining play. It's a macro hedge then. It typically outperforms when peso is weak, providing portfolio protection against local currency devaluation. Usually ganito talaga nangyayari lagi, no? Pag weak ang mga currency, 'di ba? Yung presyo ng gold naman ay tumataas. Now, dito naman tayo sa next slide. In terms of three future plan around this, no, in terms of probabilities natin. So, if the gold sustain greater than $2,500 per ounce, and also the capacity of company ay nasa 20%, yung mill expansion finishes ahead on schedule, yung financial impact nito o outcome, yung kanyang earnings per share, syempre tataas pa yan. And also, mas tataas pa yung valuation to 20 pesos per share. And that's the bull case scenario. In terms of modest growth naman, so if the gold ay mag-range sa 2,100 to 2,300 per ounce,
yung inflation keep cost elevated. Okay? So yung outcome nito ay flat to modest growth. So yung price consolidate also to 15 to 17 pesos yung range. And in terms of value traps naman, kapag ang gold ay bumagsak $1,900 per ounce, no, yung stock price ay based sa computations natin, babagsak to less than 10 pesos per share. Okay? And yun nga, ang ating fair value dito today ay nasa 9 pesos per share, no? Mag-less pa tayo dyan ng 30% discount para makakuha tayo ng margin of safety. Parang buffer natin sa ating intrinsic value. Okay? Now, in terms of portfolio positioning naman, this is the slide na kung saan bibigyan natin ng focus ito. So, kung meron ka mang hawak ngayon, kung nakabili ka doon sa time na bumili tayo nasa 1.4 and today hawak mo pa ito, I think mas maganda na medyo magbawas-bawas ka na ng iyong investment kasi for sure more than 30% o 40-50% na yan ng iyong portfolio allocation today. Now, you have to understand itong kumpanya ay nasa cyclical commodity. Okay? Minsan mataas, minsan mababa ang kanilang presyo. Okay? So, usually yun nga, katulad yung sinasabi natin kanina, kapag ang iyong portfolio allocation sa isang stocks ay more than 30% na yan, mas maganda kahit paano mag-trim ka na ng paunti-unti dyan. Okay? So, another is kapag bumagsakan yung share price sa ating margin of safety, mas maganda na maka-take advantage natin ito. Kasi usually, no, makakakuha tayo sa mababang presyo. So, and you have to understand na itong kumpanya na nire-review natin, isang malagandang company pa rin ito. Okay? And also, volatility test. Prepare for drop of 40% usually, no, kapag ganito na sobrang kataas na ang kanyang share price, mataas din yung pagbagsak ng kanyang share price. So, prepare for that, no? So, golden rule, investing in mining is not just about analyzing the company. It's about managing your own behavior during the cycles. Yung key metrics na kailangan mo i-monitor dito kapag ikaw ay merong ownership pa dito sa kumpanya, operating cash flow, no? Tignan mo kung stable pa rin ito. Yung kanilang free cash flow per share, you have to see kung mas mataas pa yung kanyang free cash flow, kung mas mataas pa yung kanyang free cash flow per share versus to the earnings per share. Okay? Now, mas maganda, no, kapag ikaw ay isang investor na nakakuha ka dito ng mababa na presyo, quarterly check mo yung kanyang capex efficiency. So, bakit ito nagmamatter? Nagtatranslate ito to higher production volume. Okay, so itong reserve updates naman, yun nga, katulad ng sinabi natin kanina, na mas maganda na mas malaki yung replace ng 100% extraction. Okay, bakit? Kasi habang nagmimina ka, habang nagmimina ka, umuunti yung mga reserve dyan. Okay? So mas maganda na nakakahanap ka na mas maraming reserve sa ibang lugar or sa ibang spot pa dyan para after maubos yung spot na minimina mo today, meron ka ng another spot. Okay? Another is yung recovery rate. Recovery rate, kapag mas mataas ang recovery, mas maganda yung process optimization. Okay, higher recovery rate means free revenue without mining more dirt or more ore, di ba? And also, leverage sa ratio. Kanyang net debt versus sa kanyang EBITDA ay hindi lalagpas ng 1.5 times. Yung financial buffer ng kumpanya ay niya masurvive yung mga utang na kinikater ng kumpanya. Okay? Sa pagbagsak also ng presyo ng gold. Now guys, this is the decision framework na na-create natin. Okay? So, dito sa ating framework, makikita mo dito, merong 4. Okay? So, sa phase 1 ay pasado ang kumpanya. No? And also, sa step 3. While dito sa step 2, yung valuation ay hindi. Because of their current share price na nasa 15 pesos per share level, ang ating fair value na nakuha dito ay nasa 9 pesos pa lamang. So, sobrang overvalued na ng kumpanyang ito. So, mas maganda, no, na makakuha tayo sa mababang presyo today dito sa company kung ikaw magre-re-enter, no? And this data pinapakita lamang na overvalued talaga ang kumpanya today. Now, in terms of conclusion and next action dito, yes, maganda ang business, nasa high quality ang kumpanya,
yung demand ay mataas pa rin. So, para sa akin, yung nakuha kong score dito ay nasa B+. Okay? Great company pero expensive stock. So, it's up to you to decide kung meron ka mang hawak today sa company. It's up to you to decide kung i-hold mo pa ito. No? And I'm here lamang to review this company based on my idea, based on my report, no? Na ka-relate dito o research na ka-relate din dito. Kasi dahil dyan sa pag-review natin dito sa kumpanya, meron tayong nakuhang quote dito. The investor's edge is not predicting the gold prices. It is patience to wait for the right price and position sizing to survive the wait. Okay? So, sa mga investors na nakakuha sa 1 peso or 2 pesos per share, congratulations sa inyo kasi sobrang laki na kinikita nyo dyan, no? And congrats sa inyo. And yeah, sa mga tao naman ang gustong bumili today sa kumpanya, mas maganda na i-wait natin guys na bumagsak ang kanyang or mag-correct yung kanyang share price. Now, this is Pesci Warrior na lagi nagpapaalala na kung may mga gusto kayong stock na ipa-review, comment nyo lamang sa comment section at gagawa natin yan ng video. This is Pesci Warrior na lagi nagpapaalala, invest wisely, see you that side.